Okay mga brad, this is the G-Tech channel. Ngayon, nakikita nyo meron tayong solar panel dito. Dahil ngayon pag-uusapan natin about sa solar panel power system at sa mga solar panel setup. Kung anong mga dapat mong i-consider kung may plano kang magpakabit ng solar power system sa inyong bahay. Okay? Ang unang-una, dapat alamin natin ang ating mga location na paglalagyan natin ng solar panel. Tulad ng minsan common, nilalagay ito sa mga bubungan. Dapat matibay ang ating mga bubong. Kasi tulad nitong solar panel dito, meron itong bigat na 18.3 kilograms. Medyo mabigat yan kada isang panel. At may dimension ito na 1650 mm by 992 mm by 35 mm ang kanyang kapal. Okay, dapat matibay ang inyong bubong kasi pag nag-set up kayo ng maraming panel, syempre mas mabigat. Anong magandang solar power system setup? Meron tayong mga iba't ibang klaseng solar panel power system setup, tulad ng ang number 1 ay ang off-grid system o tinatawag na stand-alone system. Tinatawag itong stand-alone system dahil fully dependent na tayo sa solar power system. Hindi na tayo naka-connect sa power distribution company o tulad ng Meralco or Davao Light, ganyan. Applicable ito sa na setup kung ikaw ay nakatira sa mga bundok, sa mga isla na walang linya ng kuryente galing sa distribution company. Ganyan. Yan ang off-grid system. Ang mga basic components ng off-grid system ay syempre solar panel, solar charge controller at battery. At kailangan ito yung meron din tayong mga ilaw na 12 volts DC at mga appliances na 12 volts. At sa solar panel, kung gusto mo namang gumamit ng 220 volts AC na appliances, ang kakailangan mo ay ang solar panel, solar charge controller, battery, and off-grid inverter, yung pure sound wave inverter. Yun kung gusto mong gumamit ng 220 volts AC na appliances. Pero pag mga 12 volts DC appliances lang, yung mga 12 volts DC na bulb or electric fan, ganun, yung wala na, hindi na kailangan ng off-grid inverter. Okay, yun lang yung kaibahan niya. Dali lang yun. Sa next video ko ituturo ko sa inyo kung paano pag wiring or pagkabit ng ganitong setup ng off-grid system or stand-alone system ng solar panel. Basta common ito, basta nakita nyo yung sa lugar nyo na sa mga bundok or sa mga isla, ito applicable ito gamitin. Basta always remember lang, kung marami kang appliances na gustong paganahin, syempre mas malaking solar panel ang dapat mong i-install. At the same time, dapat lakihan mo rin ang capacity ng iyong battery storage. Kasi ang disadvantage nito, maintenance at cost ng battery. Kasi mostly yung lifespan ng battery is 2 to 5 years, yung tinatawag ng ordinary lang na battery. Medyo mahal ang battery, kaya mas matatagalan ng iyong ROI o yung tinatawag na return of investment.
Kung mas mataas ang iyong initial setup cost, syempre mas matagal din ang inyong return of investment. Dito nga sa Pilipinas nga pala, meron tayong tinatawag na average daily average hour in 1 year na 4.5 to 5 hours daily average. Yan in 1 year. Yan ang ating sa Pilipinas. Okay. At ang pangalawa naman, meron tayong tinatawag na grid tie setup system. Ito, maganda rin ito. Nakakabit ka pa rin sa grid o meron ka ring linya ng kuryente galing sa distribution utility company at gumagamit ka pa rin ng kuryente galing sa kanila. Plus, nagge-generate ka rin ng sarili mong kuryente gamit ang iyong solar power system. Ganun ang grid tie setup system. Yun yung kaibahan ng off-grid saka grid tie setup system. Nakakabit ka pa rin sa grid. Kailangan mo pa rin ng grid, yung linya sa poste. Yung mga basic components nitong grid tie setup system ay syempre solar panel, grid tie power inverter. Yung power inverter mo depende kung gaano kalaki ang iyong load. Dapat i-balance mo rin yan. Sa next video ko, tuturuan ko din kayo kung paano pag mag-compute o ng solar panel na kung paano mag-compute kung gaano kalaki ang kailangan mo i-set up, gaano kalaki ang inverter na dapat mong gamitin sa mga solar power sa panel na gagamitin mo. Ang advantage lang nito, di ka na kailangan ng battery. No need battery, saka madali itong i-set up. Easy to set up itong grid tie system setup at mura ang setup. Ang disadvantage lang nito, kapag brown out, wala ka ring kuryente dahil wala kang backup power supply. At the same time, kung walang tao sa bahay nyo, syempre nag-generate ka ng electricity at hindi nyo kinukonsumo yung power na generate mo pabalik sa grid. Ito ay babalik sa grid at dadaan ng meter. At yun ay iikot pabaliktad ang iyong meter. Pero ituturing pa rin niya na consumption yun. Nag-export ka ng power sa grid, pero tinuturing pa rin nila na nag-i-import ka o nagkukonsumo ka. Since nag-generate ka ng electricity, pumapasok sa meter, binibilang pa rin yun at kailangan mo pa rin yung bayaran. Kasi ang mga metro na naka-install sa mga bahay natin ay walang bi-directional reading. Okay? Ganon yung kanyang disadvantage. Kailangan konsumuhin mo yung mga na-generate mo na power or kuryente. Yun ang disadvantage ng grid tie setup system. Meron din tayong tinatawag na grid tie inverter with limiter. At this same setup sa grid tie system, itong grid tie inverter with limiter. Ang nadagdag lang dito ay ang clamp or yung limiter na tinatawag. Madali lang ito i-install. Kailangan mo lang ikabit yung isang linya
yung kanyang limiter. Ang advantage nito ay kahit nag-generate siya ng electricity at wala tayong consumption na na-detect ng sensor, na walang dumadalay na kuryente o load, at itong sensor o limiter ay magbibigay signal sa inverter na i-cut off niya ang power dahil wala namang load o consumption. Kaya yung nahaharvest ng solar panel natin ay masasayang, pero at least hindi siya pupunta pabalik ng grid. Kasi pag bumalik ng grid, babasahin niya yon as a consumption. At malalagay yun sa inyong mga bill. Yun yung disadvantage niya. Masasayang lang. Okay. At si inverter naman ay titigil na siya pag generate ng power. At ang kagandahan nito ay hindi na natin kailangan magbayad niya ng ine-export natin na kuryente. Pag nag-export tayo sa grid, hindi na nila tayo sisingilin kasi nga yun, ika-cut off na nila ng inverter. Ika-cut off na yung inverter yun no? At ang solusyon dyan ay ang tinatawag na net metering. Yun. Ano nga ba ang net metering? Solar power system. Ang net metering, isa rin itong paraan para magkaroon tayo ng zero monthly electric bill. Pero kailangan natin itong i-apply sa electric company at meron silang iba't ibang requirements, at syempre kailangan natin mag-set up ng sapat na solar panels depende kung gaano kalaki ang load na kakailanganin natin. At kailangan natin yan calculate. Hindi yan ganyan kasimple. Kung mas marami kang appliances, mas mataas ang iyong load, at syempre mas malaking setup din ang kakailanganin mo. Meaning, malaki din ang gagastusin mo. Mas maganda naman itong setup na ito kaysa mag-off-grid setup ka para hindi ka na gumastos ng malaki sa battery. Kung gusto mong mag-apply nito at kailangan mo lang mag-file ng application sa net metering sa inyong distribution utility company, at bibigyan kayo ng mga forms na kailangan yung fill upan, tulad ng net metering application form, identification documents, detailed planning data, list of certified equipment, plant parameter form. Okay? Yun yung mga kailangan na pilapan pag mag-apply ng net metering. Okay? Kapag na-submit nyo na ang lahat ng ito, ay evaluate pa ng mga taga-distribution utility company at i-check pa nila ito. Gagawa pa sila ng tinatawag na DIS o Distribution Impact Study, at i-review nila kung qualified ba o valid ang system na kinabit mo. Ang mga i-check nila dyan ay yung mga sizes ng wire or cable, service entrance o yung tinatawag na entrada, at i-check din nila yung mga solar panels, yung
mga solar panels na kinabit mo at mga materialis na ginamit mo. Kung nakalagay ba sa mga standard sizes o na conduit o naka-expose lang yung mga cables mo, mga protection o mga protective devices, mga circuit breakers. At mahalaga din siyempre ang grounding system. Yun yung mga mostly chine-check nila. Napakatinding inspection ang mangyayari dyan at kailangan nasa standard lahat at sumunod ka sa PEC or Philippine Electrical Code palagi. Pero alam naman ng mga solar installers yan. At bukod sa pag-apply mo sa distribution utility company, ay kailangan mo rin mag-apply ng Certificate of Final Electrical Inspection sa LGU. Sila na rin ang mag-i-inspection yan kung ano ang mga kailangan nyong i-revise. Ang disadvantage lang ng ganitong setup ay mas mahal, mas marami kang solar panel na kailangan, pero at least wala nang masasayang na electricity na ma-harvest mo kasi bibilihin ni distribution utility company ang na-produce mo. Okay? Sa pag-a-apply nga pala dun sa mga requirements nga pala dun sa LGU, ito sa Certificate of Final Electrical Inspection sa LGU ay itong CFI requirements. CFI requirements, itong certified true copy of title, tax declaration of house and lot, real property tax o amilyar, barangay certificate, at saka load schedule signed and sealed by a professional electrical engineer. At kailangan din yung service entrance mo sa pagkakaalam ko dapat 2 metro ang kailangan mong i-install. Meron ka ng bidirectional meter at isang REC meter para sa total na nilalabas ni solar. Okay? Paano nga ba gumagana itong net metering? Okay. Example, meron tayo ditong 300 watts. 10 pieces. Okay? 10 pieces na 300 watts na solar panel. At meron siyang 100% efficiency. Example lang. Siyempre, kung 300 watts i-times 10 natin, ang na-harvest niya o na-generate niya buong maghapon is 3,000 watts. Okay. Malinaw. Kung 100% efficiency. Yung example natin. Tapos siyempre ang consumption natin is 1,000 watts. Okay. Ang remaining dyan ay 2,000 watts. Tapos ang remaining na 2,000 watts ay bibilhin ng electric company. Okay? Pagdating ng gabi, gagamit na naman tayo ng electricity galing sa grid at ipangbabayad naman natin sa kanila ay yung binayad nila sa atin at i-deduct lang nila sa bill natin iyon. Okay? Ganun lang kasimple kung paano gumagana itong net metering. Example, bibilhin ni electric company ang na-produce natin ng 50 centavos. At kung gagamitin mo yung
na-produce mo ay syempre bibili natin yon ng piso. Ganon. Bali, lugi pa rin tayo ng 50 centavos. Ganon yung ganon to gumagana kung paano nila paano natin gumagana itong net metering, kung paano nila i-calculate. Okay. Kaya kung gusto niyo magpakabit ng solar panel, dapat isipin natin mabuti, i-balance natin. Siyempre, kailangan natin ng malaking budget para dito. At siyempre, may malaking balik naman ito. Tapos, meron din tayong mga types of solar panels. Okay. Meron tayong dalawang types. Itong tatawag nila na monocrystalline. At ang isa ay ang polycrystalline. Okay. Itong nakikita nyo dito sa video na to, ito ay tinatawag na polycrystalline. Okay. Itong solar panel na to, it's polycrystalline. Ang kaibahan nito, yung monocrystalline, medyo mahal. Okay, meron siyang module efficiency na 17.59%. Di parehas nitong polycrystalline. Ang module efficiency niya ay medyo mababa, pero konti lang diferensya kasi nasa 15.51% ang kanyang module efficiency. Kaya depende na sa inyo yan kung anong gusto nyong gamitin. Siyempre itong monocrystalline medyo mahal. Okay. At ipapakita ko rin sa inyo kung anong magandang setup talaga, at kung paano ito gumagana lalo na pag peak ang araw. Kasi dito sa amin talagang yung setup namin is medyo malaking setup to. Meron kami ditong 800 kilowatts. Kaya medyo malaki talagang setup to. Siyempre mas malaki din ang gastos. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano ang balik nito. Kasi mahal nga, pero grabe naman, nakakatipid naman talaga kami sa kuryente. Okay. Ayun. Ito, meron tayo ditong solar panel. Ito. Dami yan. Okay. Ito ang ating solar panel. Marami yan, hindi lang ito. Bali, meron tayong 6 na location. Itong kanyang solar panel. Yan ang kanyang cable, yung PV, photovoltaic cable. Yan, ituturo ko rin sa inyo kung paano pag-wiring, kung anong mas maganda i-wiring yan, kung maganda ba ang series. Ito naka-series lang ito lahat eh. Series connection. Depende sa inyo kung ano gusto nyo, series or parallel. Yan. Okay. Ang dami yan. Okay. Ngayon sisilipin naman natin kung yung ating breaker na ginamit dito. Ito net metering setup to. At saka dapat planuhan nyo talaga ang
kung gusto nyo magpakabit ng solar. Okay, dapat talaga alam nyo yung bigat ng panel na ikakabit nyo, kasi tulad nito nasa rooftop, medyo matibay talaga. Okay mga brad, punta tayo sa ating breaker. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda pag meron kang solar panel setup. Okay, dito tayo sa ibang location. Ngayon papakita ko sa inyo kung ang kanilang inverter. Okay, ito ang ating inverter. Ito nyo, medyo malaki, dalawa to. Yan. Ang capacity nito is malaki lang. Meron tayong 50 kilowatt itong inverter nito. Okay, ngayon ito ang kanyang meter. Ito ang kanyang meter. Yan, nakakabit yan, separate meter yan. Okay, ito ang kanyang communication ito. Ito yung panel. Okay, sarili siyang panel yan, galing yan doon sa inverter. Yan. Okay, ganyan kalaki itong setup na to. Hindi lang ito, marami pa to dito. Kaya kung gusto nyo magpakabit ng panel sa inyong bahay, mas maganda, mas malaking setup para makamit nyo ang zero monthly na babayaran sa kuryente. Okay, basta mas malaking setup, medyo mas malaki ang gasto. Okay, marami pa to. Ito ang kanyang mga ito yung kanyang string. Yan yung PV cable yan. Yan, medyo marumi na, alikabok. Okay, yan. Ito papunta to, galing to sa solar panel. Ito lahat, meron siya negative saka positive. Okay, yan, galing yan sa solar panel lahat yan. So itong cable na to, itong cable na to, papunta yan dun sa SMDB. Tapos from SMDB papunta dun sa meter cabinet, saka papunta dun sa DB sa baba, sa main distribution board. Yan, ganyan ang kasimple wiringan. Dapat alam rin natin kung paano pag wiring nito, kasi mahirap na pag nagkamali. Siyempre mahal to. Dapat
sigurado. So, ang ating solar panel, at itong solar panel na to ay polycrystalline. Yan. Kaibahan ito, makikita nyo to, ang monocrystalline dito makikita nyo, at saka medyo mas dark ang monocrystalline. Ito medyo light blue, at yung kanto niya iba. Ito medyo pabilog yung kanto ng monocrystalline. Medyo mas mura to, pero okay rin naman. Ginamit namin yung monocrystalline dun sa solar car park namin. Yun, merong mga 200 plus na solar panels din dun. Iba rin yung inverter nun, iba yung brand. Ito magkaiba lang, isa lang yung brand nito eh. Okay. Meron siyang sariling meter. Meron din siyang sariling ammeter sa voltmeter. Yan. Yan, meron. Yan. Okay. Ito ang kanyang communication cabinet. Ito, ang laman nito is yung meron siyang gadget dyan na nagbibigay signal papunta doon sa computer namin para makita namin ang kanyang harvest. Pwede ka rin makakonect yan ng wifi. Ganyan kaganda yung communication cabinet namin. Okay. Okay, andito tayo sa main namin. Makikita mo ito, ang amperahe. Pag walang solar to, napakalaki ang load dito. Ngayon nasa 40 amperes lang kada isa. Pag nasa peak yan, tulad ng mga alas 12 ng tanghali, nagde-negative yan ang consumption namin. Okay? Ito ang kanyang total kilowatt. Yan, itong 3, nagne-negative yan. Pati yung aming amperahe. Yan, negative din yan. Ganyan kaganda pag meron kang solar. Kasi pag normal days lang tapos walang solar, yan, maabot yan ng 300 amperes. Okay, ganda. Saka itong aming capacitor bank. Ito. Yan. Ang power factor niyan minsan umabot, nagiging 0 pag nasa peak. Ayan. Ganyan ka ganda pag mayroong solar. Ito, tingnan natin to. Ito hindi to dumaan sa solar. Ito. O, kanya kalaki yung load pag hindi dumaan sa solar. Ito. Sa 300 amperes. Kanyang luwat dito, ito, nasa laki. Kasi itong panel na to hindi ito nakadaan sa solar, hindi ito dumaan sa solar. Okay, compare natin doon sa panel na yan. Oh, laki ng difference. Actually, mas malaki pa ang load nito dito kasi doon. Kaya sinadya namin na
dito ikabit dito, dito ang solar para mas mabawasan. Yan. Kita mo yan. Yan, paiba-iba yan. Kapag pag tanghaling tapat, nagne-negative yan. Yun yung binabato namin sa utility company. See? Ito yung power factor nung ito. Ito yung nasa 300 mahigit ang load yung kanyang perahe. Medyo malaki. Ito capacitor bank. Okay. Ganyan lang kasimple mga brad kung gaano kaganda ang solar power panel setup system. Yan, kasi hapon na, kaya palaki na ng palaki yan. Kasi kukonsume na natin yung mga, kasi wala lang tayong storage. Naka net metering naman tayo. Kaya pag gabi na, lalaki na yan. Kasi nagkukonsume na tayo. Pero pag balik naman ng umaga hanggang tanghali, nagde-negative yan. Continuous lang yan. Importante ito, ang kilowatt ito, nagde-negative din yan. Okay. Kanya kaganda ang net metering. Ito, meron tayo ditong inverter, ibang location to. Yan. Meron tayo ito, 50 kilowatt. 50 kilowatt to na inverter. Ito. Meron tayong dalawa. Yan. Yan. Galing sa solar panel, doon sa taas, punta yan dito lahat ng string, positive saka negative. So, dadaan ng cable tray. Yan. Ito, itong cable na to papunta sa dito, kanyang SMDB. Dalawa yan. Yan. Yung dalawa, yung isa saka ito. Tapos kada isang inverter nila meron din communication cable. Okay. Punta yan dito. Ito sa SMDB dito. Sa natin. Yan. Punta yan yung dalawang cable na yun. Dito yan papunta. Okay, ganyan yung setup niyan. Okay, tapos from yan naman, galing dito. Ito, galing dito, itong cable na malaki ito. Ito yung galing doon sa inverter. Ito, punta doon sa meter cabinet. Oh. Yan, ganyan lang yung paglinya yan. So, hanggang meter. Yan.
meter cabinet. Yan. Galing dun. Ganyan yan kasimple. Yan yung kanyang meter. Yan. Yung may nagbi-blink. Okay. Tapos from meter cabinet, dito galing to from meter cabinet, papunta naman sa DB. Dito sa SMDB. Ito sa malaki. Punta dito. Punta yan dito. Yun. Ito. Ayan. Yan yung kasimple. Meron pa tayong isa dito. Ito, malaki to. Ito sa solar car park. 100 kilowatt to. Capacity nito. Okay. 100 kilowatt. Yan. Ganyan to kalaki. Yan. Sa solar car park, almost 200 panels to. Ayan, to. Galing sa solar, papunta dito sa inverter. Tapos yun. Ito yung outgoing. Ito. Ito yung communication cable pa rin. Papunta dito. Ito. Ayan. Ayan, kanyang communication box. Ito. Ayan, ito. Okay. So itong cable na to, punta sa kanyang combiner panel. Ito. Combiner panel. Okay. Parehas lang yan ang setup. Yan. Combiner panel niya yan. Galing dyan sa combiner panel, yung cable naman na malaki yun doon, punta sa kanyang meter cabinet. Ito. Ito kanyang meter cabinet. Ito. Ito yung kanyang meter. Tingnan natin. So, high voltage, 400 volts AC. Yan. Yan. Galing yan doon sa combiner. Meter cabinet combiner. Yan. Galing naman dito sa meter cabinet meter, sa meter cabinet. Takbo naman tong cable na to, itong isang malaking cable dito, pupunta sa SMDB. SMDB, doon pa rin. Pero ibang panel, ibang breaker naman. Yun. Ito. Yan. Ganyan ang takbo niyan. Napakasimple. Pero dapat certified electrician ang kakabit niya. Hindi pwede na ano lang, yung ordinaryo. Okay? Ganyan kaganda to, setup na to. Gandang brand din to. Ito, medyo mas maganda rin to. Meron siyang ito, yung mga indicator light, yan. Meron siyang alarm, GFI, LAN. Okay. Ito ang kanyang specs.
ito. Something, 100,000 watts. Marami pa siyang slot. Pwede pa siya lagyan dito. Pwede pa siyang madagdagan ng panel. Ang kanyang input, yan. Yung kanyang input. Ito galing to sa solar panel lahat. Ito mga PV cables. Meron siyang negative at positive din. Negative, positive. Negative, positive. Yan. Hindi ka magkakamali dyan kasi meron niyang indicator yan. May mga nakalagay yan ng negative sa positive. Dapat alam mo to i-wiring. Dali lang yan. Ito kanyang output sa AC. Yan. Dapat meron ka rin grounding. Meron siyang ammeter saka voltmeter. Pag peak ang init, ito, aakyat ito. Pupunta dyan sa 100 amperes. Minsan maabot pa ng 150 amperes. Pero sagad na yung 150, andyan lang siya sa 120 or 100. Pag peak ang init, lalo na pag tanghali. Ngayon, pahapon na, pababa na rin siya. Ang gagamitin na kuryente yung sa grid. Sa company, sa utility company. Okay, dito tayo sa aming rooftop. Okay, makikita nyo maraming panel to. Almost 760 solar panels. Ito yung may pinakamalaking setup dito sa aming area. Okay. Merong 760 solar panels. Ito kalaki. Kaya ang na-harvest nito malaki rin. Mamaya tingnan natin sa baba kung tingnan natin sa baba kung mag-ilan ang kanyang na-harvest. Okay. Ito, ganito pa rin to. Polycrystalline. Yan. Ito ang kanyang mountings. Yan. Yan. Napakatibay nito. Ito yung sinasabi ko na dapat siguraduhin natin na matibay ang ating bubungan. Kasi tulad nito, napakarami. Tapos kada isang panel nito is 18 point something na kilograms. Tulad ito na merong 760 na panels. Pakalaki ng setup na to. Ito kalilinis lang. Tulad nito, tutok na tutok ang araw. Malaki ang harvest nito basta ganitong peak. Okay. Yan.
Okay. Mas malaki ang setup, mas malaki ang gagastusin. Pero mas okay na to kasi mababawi nyo naman ang gagastusin nyo. Lalo na sa kuryente, makakatipid kayo. Masyado to, lawak. 760 mahigit, 760 panels sa itong location lang nito pero sa iba't ibang location meron tag 200 plus, 300 plus, basta umaabot ito lahat ng almost 800 kilowatts, 800,000 kilowatts. Okay, ang capacity nito kada isang panel is nasa 300 watts. Pakalaki. Kalilinis lang nito mga siguro ng last week. Kalilinis lang ito dapat linisan nyo rin itong panels ninyo para yung na-harvest nya na kuryente is accurate, saka mas maganda ang harvest nya kapag ito ay malinis. Okay. Napakalaking setup nito. Napaka-tibay nito. Yan, kung makita nyo sa baba. Yan. Lahat yan aluminum. Ito aluminum. Aluminum yan, sobrang tibay yan. Dapat ganyan yung setup nyo sa inyong mga bubungan. Dapat siguraduhin na matibay din ang inyong mga bubong, kasi once na hindi matibay ang inyong bubong, posibleng babagsak. Ganyan yung kalinis. Connection ito naka-series lang lahat, all series connection. Kita nyo ito yung ground cable nya. Dapat importante rin talaga yung may grounding. Yan, yung grounding cable. Yan, nakakabit yan sa body. Okay, ganyan lang kasimple, madali lang to wiringan mga brad. Dapat marunong din kayo mag nito. Dapat i-maintain ito para maging malinis. Linisan every kahit once a week, para yung na-generate nyo na kuryente galing sa init ng araw ay
mas maganda, mas malakas. Okay. Marami namang nabibili ng mga ito mga bracket na ganito, mga aluminum. Marami nabibili yan sa market. Dapat mga ganito yung mga ito mga bracket. Ito yung yan. Okay. Ganyang katibay yan. Mamaya titingnan natin sa baba kung gaano kalaki ang na-harvest niya, or kasi nag-negative na to, lalong lalo na ngayon, tutok na tutok ang araw, nag-negative na ang ating kilowatt na harvest. Okay. Yan mga brad, sana may natutunan kayo sa video na to mga brad. At ito lang naman ay mga konting nalalaman lang natin about sa solar. Kung gusto nyo magpakabit at kung anong gusto nyong mga setup na nababagay sa lugar nyo, dapat alamin nyo at i-prepare nyo at ano mga dapat kailangan. Okay. Laking setup to. Okay, punta tayo sa baba, tingnan natin yung na-harvest niya. Okay mga brad, yan. Ito ay polycrystalline. Okay, punta tayo sa baba mga brad. Medyo mainit na dito. Okay, ito mga brad ha. Ito example natin na ngayon tanghaling tapat, tutok na tutok ang araw. Masyadong mainit ang dun sa labas. Ganito kaganda ang solar panel. Ito, laki ng kanyang load, 200, almost 200 amperes. Pero tingnan mo ang kanyang harvest, yan negative 53, which is napakalaki. Okay, yan, pagtanghaling tapat, negative ang aming babayaran. Yan, ganyan kaganda pag naka net metering. Okay, at saka ito ang aming power factor ng ating capacitor bank, 0. Okay. Okay. Ganyan mga brad. Kaya napakaganda ng net metering talaga. Ang kanyang total kilowatt, yan, total kilowatt niya is 165 negative. Ganyan kaganda pag meron kang net metering. Yan ang load niya, 244. Okay.
Okay, negative. Ngayon, alauna ng tanghali. Ang solar panel niya sa taas ay meron kami mga 760 solar panels. Yan. Dito sa area na to, 760 solar panels ang nakakabit. Yan ang na-harvest niya. Yung gamit namin is negative 50 kilowatt. Okay. Ngayon, may idea na kayo kung gaano kaganda ang net metering. Okay, mga brad.